God is good. And all the time. Amen. Dadako na po tayo sa ating pinakamalagang gawain po, no? Ang banal na salita po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bibig na lumumutay sa bibig ng ating Panginoon po, no? Amen po? Tinatawagan ko na po ang ating buting Pastor Oscar Lahab. Glory to God. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na buhay. He is the unchangeable God. He is the unshakable God. He is the unstoppable God. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega. And no one can compare to our living God. He is the God that we serve. He is mighty. He is the God who loves us, and He is the God whose plan for us is good. Sabi nga ng Jeremiah, 33, sabi niya, 29:11. Well, at least, active yung mga kapatid ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano pa? Plans to prosper you and not to harm you, and to give you what? Hope and future. Grabe, oh. Praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga kapatid. No? Dahil po, hindi sila naantok. No? They are attentive and they are interested in hearing the Word of God. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon in spite of many struggles, challenges that I face this week. Pero ang Panginoon hindi nagkukulang sa kanyang pagbigay po sa akin ng kanyang salita na nais niya ituturo sa bawat isa sa atin. And I believe this word, the word of the Lord that you are gonna hear today will encourage you, will teach you to be courageous, no? Will teach you to move on, to move forward, and not give up. So, the word of the Lord that I received from the Lord is the text coming from the book of Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi doon, let us not, pakibasa po, sabay-sabay po nating basahin. Let us not, okay, ready, 1, 2, 3. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Tagalog! Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani. Kung hindi tayo magsasawa, hindi mag-asawa, magsasawa. No? Or hindi tayo surrender. Okay, so manalangin muna tayo at hingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Hallelujah, Panginoon, purihin ka. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ang Diyos na buhay, ang aming pinaglilingkuran tapat na Diyos. Panginoon, sa oras nito, Panginoon, tinataas ko ang aming ang salita na aming maririnig mula sa iyo, O God. Dalangin ko, Panginoon, ng kasiyahan mo, ako, Panginoon, ng banal ng mong Espiritu, at ikaw, Panginoon, lamang ang marinig ng mga anak mo, Panginoon. God, I release, Panginoon, the anointing to hear thy word sa lahat ng mga kapatid ko na narito. Bigyan mo sila ng Espiritu, Panginoon, Lord God, ng kauhawan,
na sila ay maging interesado sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon Lord God. Meet the needs, Panginoon, of every individual that is in this room today, O God. The Holy Spirit, Lord, I let the Holy Spirit to minister to each and every one of us, O God, today. Dear Holy Spirit, without you, Panginoon Lord God, I cannot do anything, O God. I rely upon you, Lord, that you are the one who will open my mouth and let thy word be, Lord, an effective, Panginoon, and powerful, Panginoon, Lord God, to minister to each and every one of us, O God, today. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, sa buhay ng tao, sa mundong ito, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ang katotohanan, lahat tayo ay dadanas ng mga pagsubok. Tama? No? Mananampalataya o hindi mananampalataya, makakaranas tayo ng mga problema. Si Jesus Christ ang nagsabi din sa mga unang mananampalataya noon sa mga disciples na in this world you will face tribulation. But be glad because sabi niya, I already overcome. No? So, na-overcome na po ng ating Panginoon yung mga tribulation na yon, no? Mga troubles na yon. Makita po natin kung ano ang nangyari, ginawa sa Kanya. No? The great battle na pagtagumpayan ng ating Panginoon ay yung battle niya against the power of death. No? So, wala nang kapangyarihan ang kamatayan para sa mga anak ng Diyos. No? Ang ibig sabihin ng kamatayan ay yung paghiwalay sa presensya ng Diyos. Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala tayong relasyon sa Kanya, hiwalay tayo sa Kanyang presensya. Spiritually dead. No? Ngayon mga kapatid, sa araw nito, ang nais ng Panginoon is to encourage every one of us to continue. Maraming mga Kristiyano nakakalungkot. No, makita natin yung iba nung nagsisimula mainit, parang umaapoy. Pero di kalaunan, sila po ay nawala. No? Hindi nagpatuloy. Sabi ng Panginoon, ang sino mang magpatuloy hanggang sa wakas, ay siya yung maliligtas. Kaya kailangan magpatuloy po tayo. Kasabi dito sa ating teksto, sabi niya, let us not become weary in doing good. No? Ito yung ginagawa natin. This is part of our doing na nalulugod ang Panginoon. No? Sabi nun, may promise ang Panginoon, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up. So, do not give up, mga kapatid. Nung nakilala po natin ang Panginoong Hesus, continue your relationship with the Lord. No? Ang tandaan po natin, dapat tayo po ay nakasandal sa Panginoon. No? Nais ng Panginoon sandalan po natin siya. Siya yung tunay na maaasahang sandalan nating mga anak ng Diyos. No? So, mga kapatid, may mga tao na pagdating ng mga matinding suliranin, pagsubok sa kanilang buhay, sila po ay parang kandila o parang baga na nauupos, nawawala yung init hanggang di kalaunan na mamatay. No? Kaya pipiliin natin mga kapatid na palagi po tayo sa presensya ng Panginoon. No? Because in the presence of God, there is what? There is peace, there is liberty, there is deliverance,
there is joy, there is victory. Amen? Sa presensya ng Panginoon po, mga kapatid, kahit anong mga pagsubok na maranasan natin, kapag po tayo ay nasa presensya ng Panginoon, we have peace, a peace that surpasses all understanding. Amen? Magkaiba na tayo ngayon sa dati, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon kapag dumating ang mga big troubles sa kanilang buhay, anong man iniisip nila? Wala nang pag-asa buhay nila. No? Parang wala nang rason upang mabuhay pa sila sa mundo. Gumagawa na lang sila ng solusyon para makaalis doon sa depression, no? At yung iba pakamatay na. Diba? They have no hope in their lives. But we are thankful to God because we have God, we have Jesus in our life. He is with us. Amen. He is Emmanuel. Amen. And if God is with us, nobody can be against us, mga kapatid. Amen. That is the promise of the Lord Jesus. That He said, when you gather together, 2 or 3 that gathers in my name, I will be in the midst of you. That is His promise, mga kapatid. And that is also because the Holy Spirit is in us. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid. No? Ginawa niya yun. No? Kasi mahal niya po tayo, di ba? Maliban doon sa ginawa niyang pagpapako sa cross upang bayaran ng ating kasalanan. No? May pangako siya na hindi niya tayo iiwanan until the end of the age. Doon sa Great Commission, binanggit niya ito. Diba? I will be with you until the end of the age. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28. Diba? Ngayon, mga kapatid, dako tayo dito sa ating pag-aralan ngayon. Ito po ay ang pag-aaral na ito ay hango doon sa Exodus, na kung saan ito po ay kinuha ko sa Book of Exodus chapter 14 verse 10-28. Ito yung tagpo, ang panahon na kung saan paalis na ang mga Israelita. Pumayag na si Paraon na umalis. No, pinayagan ni Paraon na sila ay umalis. No, ang rason pupunta lang sa disyerto ba 'yon para sila ay magsimba, no? Magsamba. Ngayon, ito ang nangyari. Sa verse 10, basahin natin. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, no? The children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptian marched after them. So, nung sila ay umalis na, nagbago isip ni Paraon. Hinabol niya ng army ni Paraon at kasama si Paraon ang mga Israelita. At nakita nga ng mga Israelita na nandoon yung mga Egyptian, no, na hinahabol sila. So they were very afraid. So nung makita nila ang mga Egyptian, nagkaroon sila ng takot. Sabi niya, so they were afraid, very afraid, ha? And the children of Israel cried out to the Lord. Verse 11. Then they said to Moses, sabi ng mga tao kay Moses, sabi niya, because there were no graves in Egypt, then they said to Moses, sabi niya, have you taken us away to die in the wilderness? Kaya sabi niya, dahil ba walang mga libingan sa Egypt, dinala niyo kami dito sa ilang para dito mamatay? Kasi nagkaroon na sila ng takot, no? Pagkatapos na makita nila doon sa yung ginawa ng Panginoon na 10 plagues, no? 10 ano yun? Salot. Nakita nila, no? Ang kapangyarihan ng Diyos doon sa paggawa ng Diyos ng 10 salot against the Egyptian.
nagkaroon na rin sila ng out of faith. No? Walang sila ng pananampalataya dito. Sabi nga dito, why have you dealt with us to bring us out of Egypt? Ito ng mga reklamador na mga Israelita at that time, no? Sabi na verse 12, is this not the word that we told you? Di ba? Ganun, ito yung sinasabi na namin sa iyo. Sabi niya, sinabi na kay Moses. Tapos sabi, let us alone that we may serve the Egyptians. Sabi niya, pabayaan mo kami na kami ay maglingkod na lang bilang alipin sa Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness. Verse 13, and Moses said to the people, do not be afraid. Sabi ni Moses, kahit sa mga tao, stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Sabi niya, for the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. Yan ang pangako ni Moses sa mga Israelita that time. No? Sabi niya, pang-assurance ni Moses, verse 14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Yan. Ang pangako din ng Panginoon yan sa atin kapag may mga battles. Kapag po tayo nagbabattle sa mga problema natin, iba't ibang aspeto sa buhay po natin na may problema tayo sa financial, sa trabaho, sa family, persecution, no? Sabi na, the Lord will fight for us. Kung tayo po ay nakaranas ng persecution, inaapi, binuhuli, no? Ang nais ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya. No? We give the Lord the way na siya po ang lalaban para sa atin. No? Ang Lord ang lalaban sa atin, Lord, this is not my fight, this is your fight. No? You will fight for me, and you will never leave me, nor forsake me in this my battle. Okay? So, sabi, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Kaya magkaroon tayo ng relax lang. No? Huwag tayo mag-rattle kapag po tayo ay nagkaroon ng may humahabol katulad ng Egyptian na yan. Mga Egyptian na yan. No? Huwag tayo magmukmuk o ma-depress. Trust in the Lord that He is beside us. No? Ganun mga kapatid. The Israelites, 100% na sa kanila, kakampi nila si Lord. No? At ganun din po tayo mga kapatid. We are 100% sure that si Lord ay kasama natin at kakampi tayo ni Lord. Amen. Amen? Amen. Yun mga kapatid. Hawakan po natin yun. Ang verse 15, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Sabi ni Lord kay Moses, kasi si Moses, siguro, hindi lang nakasulat dito, baka yung, Lord, grabe naman itong mga tao na ito, ako na naman ang sinisisi nila, ganito, ganyan. Ako na naman. Umiiyak si Moses kanya, nagko-complain. Anong gagawin ko? Kaya sinabi ni Lord sa kanya, no? Hindi lang nakasulat dyan, maaari. Sabi ni Lord kay Moses, bakit ka umiyak sa akin? Sabi niya, tell the children of Israel to go forward. Yun. Yan ang mukha natin. We have to move forward. We have not to stop. Do not give up. Huwag tayo. Maraming mga ganun, ano? Gusto ng mga Israeli dito, sa mga susunod na mga chapter, nung nakatawid na sila sa Red Sea, gusto pa ng iba bumalik sa Egypt, nakatawid na nga eh. Na-deliver na nga. Gusto pang bumalik. Walang katapusan reklamo kay Moses. Diba? Ito, tingnan natin. But lift up your rod, sabi ni Lord kay Moses. Sabi niya, may hawak eh. Diba, naalala nyo na
binigyan ni Lord si Moses ng tungkod. At yung tungkod na yon ang ginamit niya doon sa mga magikero, anong tawag diyan, sa lamangkiro, yung mga magician ng Paraon, no? Na kung saan yung mga ahas na ginawa ng magician ni Paraon, nung nilapag ni Moses ang kanyang tungkod, naging ahas din, kinain niya, nalupig yung mga ahas ng mga magician ni Paraon, di ba? Ito yun. Ngayon, sabi niya, instruction ni Lord kay Moses, sabi niya, lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. Oh, kita mo? Kung anong meron ka, yan ang gagamitin mo. Diba? Mamaya, i-elaborate po natin yan. Verse 17, and indeed will harden the hearts of the Egyptian and they shall follow them. Verse 17, talagang sinadya ni Lord na patikasin ang puso ni Paraon. No? At yung mga Egyptian, may purpose, may layunin siya. No? Imagine, 10 plug, 10 salot ang ginawa ni yung matinding, kung hindi pa dumating pinakamatinding salot, hindi bumigay si Paraon, no? Hindi pumayag si Paraon sa request ni Moses na free my people, no? Ito, mga kapatid. So, again honor over Pharaoh. I will gain honor over Pharaoh and over his army, his chariots and his horsemen. Verse 18, then the Egyptians shall know that I am the Lord. Yan ang layunin ni Jesus, ng Lord, ng God, no? Upang ma-recognize ng mga Egyptian at ni Paraon na ang Diyos ng Israel, He is the God, true God, who created the heavens and earth. Kasi ng panahon na yon, maraming Diyos. Si Paraon, ang tingin nila ay Diyos. No? Ayan. So, verse 18, okay, verse 19. And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them. Mayroong sa kanila na mga angel. Mayroong mga doon sa Exodus na yon, ang mga angel ng Diyos ay kasama nila. Di ba? Mayroong mga warring angels na tinatawag mga guardian angels. May angels tayo dito. Narinig na ba nyo yon, yung kwento? Dito ngayon, mayroong angel na maputi ang kasuotan, matangkad, hindi lang natin makikita. Grabe, siguro, ano naman ito, pastor, nagkukwento ng salita. Totoo po yan. No? Dahil maraming salamat sa aming Panginoon na nandito na yung aming Ate Juan. Welcome, Ate Juan. Mga kapatid, totoo po yan. Ang angel of the Lord, hindi lamang maraming function din yung mga angel, no? Noong panahon na yun ang angel kasama ng mga Israelita. And the angel of God who went before the camp of Moab and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them, no? So, mayroong malakas na makapal na ulap na parang naging kortina, no? Between the Egyptian and the Israelite, between the camp of the Egyptian and the camp of Israelites, no? Pero nandoon na sila sa may gilid ng pangpang na Red Sea, doon sa yung patawid na sila dito sa Tabuk. Patawid na sila dito sa Tabuk, Saudi Arabia. Kasi ang tunay daw na anong tawag din ka? Ang tunay na Red Sea, doon sa may sa Akaba, no? Doon yun. So,
Sa harap nila, dagat. Parang natrap yung mga Israelita. Andun sa likod nila, mga army, mga chariot, no, ng paraon. So para sila ay na-trap, wala. Kaya nga natakot sila eh. Kasi armado yung mga Egyptian na yun eh, yung mga army ng paraon eh. Sila walang kalaban-laban doon. Kaya naisip nila, kaya sinisin nila si Moses. No? So ito na nangyari. Pero hindi, nalimutan nila, nakasama nilang Diyos. Sometimes we are, ganun din tayo minsan. No? Kapag may dumating na ganitong sitwasyon sa buhay natin, nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. No? Dapat maging calm tayo. Sabi nga who can be against you if you are with God is with you, no? Verse 20, so it came between the camp of Egyptian and the camp of Israel, thus it was a cloud of darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. Dahil po, hindi masyadong ma-vision, ma-clear ng mga Egyptian army, ang mga Israelita, dahil doon sa ginawa ng Lord na may makapal na ulap. No? Then, verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east. May and made the sea into dry lands, and the waters were divided. Nagkaroon ng, ito na yung paghati. Verse 22, so the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on the right and on the left. Parang wall lang, no? Yung tubig. Nakita niyo yung sa Ten Commandments? Ganon na ganon. Nahati talaga. Okay? And the Egyptian pursued them, went after them into the midst of the sea. Hinapol sila ng mga paraon, ng mga army ng paraon. Pero malayo na sila, malapit na sila sa kabila eh. No? Nung nagsimula sila na tumawid yung mga Egyptian. So now it came to pass, in the morning watch, the Lord looked down upon the army of Egyptian through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Egyptian. And verse 25, and he took off their chariots well, so that they drove them. Ito ginawa ng Lord. Tingnan mo. Sinira ni Lord ang gulong ng mga chariot para mahirapan ang mga Egyptian army sa paghabol sa mga Israelita. Grabe, no? Lord mismo ang gumawa niya para hindi mahabol. So, sa panahon natin ngayon, we know that our enemy is Satan. The Pharaoh niya represents Satan. And without our knowing, the Lord is doing something na hindi tayo maabot ng ating kalaban. Yung mga demons na yan, yun yung mga chariots. Amen. No? It represents the chariot. No? So, gumagawa ang Diyos without our knowing. No? Para hindi po tayo pagalaw ng kalaban. Amen? Yan. And in verse 25, tapos na pala yan. Sabi nga ng na Egyptian, sabi nakita na ng mga Egyptian na nahirapan na sila eh. No? Kasi, ayan, sabi ng Egyptian, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them. Agit, na-recognize na nila na ang Diyos ay siya ang lumalaban. No? Para sa mga taga-Israel. Taga-Israel. The Lord, sabi niyo, for the Lord fights for them against the Egyptian. Sila din nagsabi niyan. So, the Lord will fight against our enemy, no? In behalf of us. Amen? Ibibigay lang po natin ang battle kay Lord. Because the battle is the Lord and the victory is ours. Amen? We cannot
in spiritual battle, we cannot do it by our own effort. Okay. So, verse 26, the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea. Ito na yung ibalik yung water. No? Kasi nakatawid na sila eh. Okay. Sabi ni Lord, stretch out your hand over the sea and the waters, and that the waters may come back upon the Egyptian on their chariots and their horsemen. Kaya, nasa kalagitnaan ng dagat, bumalik yung tubig, patay, maraming patay na mga Egyptian army. Di ba? Nalulod na sila. O, ganun ka, grabe ang ginawa ng Lord. No? Ayan. So, and Moses stretched out his hand, and then, hand over the sea, and the morning appeared. So, the sea returned its full depth while the Egyptians were playing into it. Gusto nilang bumalik. Nakita nila, babalik sila, wala na. Uli ng lahat. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea, burst into it. Then the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all army of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. Ito mga kapatid, may mga researcher na pumunta diyan sa dagat ng between Saudi Arabia at saka yung Nile ba yan? Doon? Hindi. Yung tinawiran nila. May mga nakita sila na mga remnants na mga chariot, mga wheels. Yung mga researcher doon sa lugar na yon. Sa Tabuk, doon sa banda sa Tabuk. So, ito na po, mga kapatid, no? Ngayon, punta na tayo sa mensahe. 2 oras to. Ano pa lang yun? Intro pa lang yun eh. Ano ngayon, mga kapatid? Ano nakalagay doon? Anong yung title? Move forward. Move forward. Anong move forward? Give up. Never give up and move forward. So nakita po natin na binanggit doon na ang instruction ni Lord sa mga Israelita, go on, move forward. Move forward. Move forward. Forward. Move on. Ano ang kailangan para hindi sumuko at mag-move forward? Kasi may word pa din, may naklam. Mali yan. Okay, ito unang gagawin po natin. Dapat natin malaman na tayo ay patungo sa mas higit na magandang lugar. Ano yung magandang lugar na papunta natin? Remember that the promise of the Lord is to bring Israelite into His promised land. The land that is full of milk and honey. The land that promised by the Lord to Abraham. Amen? So, yung Kanaan na yun yung lugar na ipinangako ni Lord. Ito ngayon, yung lugar nila ngayon. Okay? So, doon sa Egypt, sila po ay alien. Hindi sila, katulad natin, tayo ay narito, hindi tayo citizen ng taga rito. Diba? Alien lang tayo, temporary lang tayo dito. No? So, dito, dapat natin alamin mga kapatid, tandaan po natin, dapat natin malaman na tayo po ay hindi permanente dito sa ating pinagkalagyan niyan itong mundong ito. Kung saan tayo ngayon, pansamantala lamang, hindi ito ang ating huling hantungan. Saan ang huling hantungan natin? Huwag niyo sabihin na sa sementeryo. Hindi yun ang huling hantungan natin. No? Dahil po, pag dumating yung panahon
na tayo ay mamatay physically, it's not the end of the world. Ang ating kaluluwa po ay pupunta sa langit. No? Yun ang ating eternal destination. Heaven. Si Pastor, palagi na lang kukwento ng tungkol sa langit. Di ba? Pag pumunta ka sa langit, mamamatay ka? Hindi, mga kapatid. Pag tayo po ay mawala na sa mundong ito, hindi tayo mamamatay. No? Dahil magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Tama? Mali? Kung mabuhay man physically tayo dito na mahabang panahon, hindi na tayo abot ng 100 years siguro or 200 years. Pero sa ngayon may mga lulot-lula pa rin tayo na umabot ng 120, 110, more than 100. Pero sa panahon natin yan, malabo na. No? Dahil 70, 80, gano'n. Pag lumagpas doon, bonus na lang. Okay, tandaan po natin na ang ating tunay na lugar na ating pupuntahan katulad ng promised land sa mga Israelites. Ito po ay langit, sa kaharian ng Diyos. No? Langit at ito ang layunin natin, hindi ang mga bagay na inalok sa mundong ito. No? Ano man ang pinakamagandang bagay na matanggap natin, material, bahay, or whatever, lugar na mga napakaganda sa mundong ito, wala yun kaysa yung ipinangako ng Diyos doon sa langit. Ito pinangako ni Jesus Christ sa mga disciples at ang pangakong ito kasama din ito sa pangako niya sa atin. Ano sabi ni Jesus Christ? In my Father's house are many rooms. Kita mo? Tapos sabi niya, if it were not true, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and welcome you into my presence. Ito yung pangako niyang second coming. No? Hindi ko alam kung tayo po ay buhay pa sa panahon na yon na magkaroon ng second coming si Jesus Christ. But the second coming of the Lord Jesus Christ is imminent. No? Parang babaeng manganganak. No? Diyan na. Sa 9 months na. 9 months period na yung anak. Malapit na sa mga anak. Ganun po ang sa panahon natin ngayon. No? Sabi na, so, doon sabi, my presence so that you also may be where I am. Ito pangako niya. Upang kayo ay, kung saan ako, ay nandoon din kayo. No? You know the way to the place where I am going. Alam ba natin yung lugar na kung saan pupunta si Jesus Christ at alam po natin ang daan papunta doon? Sinong nakakaalam? Ito'y kasama sa ating na-memorize kanina. John 4:16 tayo. John 4:16. 16. Ano yan? 14:6. 46. Sige. Sabi ni Jesus, ako ang daan at katotohanan, walang makakarating sa mga Ayun. sa mapamagitan ko. So yun. Yan ang assurance na mayroon tayo. No? Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior and Lord, mayroon na tayong daan. Ito ay ang daan na ito sa pamagitan niya. Amen? Okay. So unang gagawin po natin upang tayo ay doon sa sinasabing pagsulong, dapat natin malaman na tayo patungo sa higit na magandang lugar. At yung higit na magandang lugar na ito ay langit. Ang Egypt ay hindi magandang lugar para sa mga Israelita at that time. Bakit? Sila po ay alipin doon, di ba? Pangalawa, or letter B, dapat umalis tayo sa komportableng lugar na kinaroroonan po natin.
Ito komportable ang mga Israelita sa Egypt. Nakasanayan nilang mamuhay bilang mga alipin. Nasanay sila na sila ay alipin lamang. At nakasanayan nilang manirahan sa ganong sitwasyon. Sa tagal ng panahon, nasanay na sila sa ganon. No? Pero ang plano ng Diyos sa kanila, gusto ng Diyos palayain sila. Gusto ng Diyos sila ay ma-deliver doon sa pagkaalipin. Di ba inaapi sila doon? Binubuli sila, sinasaktan doon, inaabuso sila doon sa Egypt. No? Sabi nila, is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptian? No? For it would have been better for us to serve the Egyptian than we should die in wilderness. Sila po ay merong slave mentality. Yan, nagkaroon sila ng slave mentality. Walang problema, magkaroon din tayo ng slave mentality. But we must be slave to Christ. Amen? We must not serve the other. Kaya yan minsan nakakalungkot sa ibang mga mananampalataya. Ito, kailangan baguhin natin ang ating pananaw o ugali upang tayo makapag-move forward. No? Kaya katulad ng sinabi ko sa kanina, ang mga Israelite nagkaroon po sa tagal po nila na pamamalagi sa Egypt, sila po ay nagkaroon ng slave mentality at tanggap na po nila yung ganun lamang ang buhay nila. Pero yun nga, ang plano ng Diyos para sa kanila, sila ay mapalaya. At ganoon din ang Diyos na nagmamahal sa atin. Diba? Nais ng Diyos, mapapalaya din tayo doon sa Egypt natin. No? Kaya gumawa ang Diyos, ang Panginoon ng paraan upang tayo makatawid sa Red Sea na yan. At yung ginamit po niya ay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Siya yung nagpalaya po sa atin. Sa dating katauhan po natin na kung saan tayo ay alipin ng kadiliman. Diba? Dati, ang buhay po natin is full of disobedience, full of hatred, puno ng mga bagay na hindi naging nakakalugod sa Panginoon. Doon, yun ang nais baguhin ng Lord sa atin. No, kaya ginawa niya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang tayo magkaroon ng pagbabago, upang tayo maging born again. Because in 2 Corinthians 5:17, for those who are in Christ, you will become a new creature. The old has gone, and the new has come. Diba? Ganun yun. So, the reason why the Lord Jesus Christ came here, it is for freedom that Christ has set us free. No, sabi niya, stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery in sin and the works of the enemy or Satan. So that is, we need to change. No? We need to change our mentality. No? Sa Pilipinas, literal, sabi ng mga Pilipino, tunay na mga Pilipino, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, pag-graduate mo, may trabaho ka. Di ba? May trabaho ka. Mga insect, mga Chinese, anong turo nila sa mga anak nila? Anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, mayroon kang negosyo. Diba? Siya yung boss. Siya yung master.
Ganon po, ang mentality natin, baguhin din natin. No? Hindi lamang sa pagninegosyo. No. We should not accept that we are slave. We will accept that we are slave to Christ only. We will not let the enemy slave us na maging sunod-sunuran tayo sa kanya, mga kapatid. Amen? Okay. People of God sometimes get accustomed to their worldly surroundings. Yung environment kasi, mga kapatid, yun ang nakakahawa. Yun ang problema, nakapag-i-influence. Katulad ng kwento ni Pastor Eli kanina, tumawag daw si Kuya, isang kapatid ko namin dito, Kuya Alfred, nagkaroon ng problema sa kanyang anak na si Gab, na kung saan si Gab daw ay nabarkada sa may mga masamang bisyo. Oh, nagkaroon ng problema ngayon yung si Kuya Albert at saka si Ate Ning doon sa anak nila. No. So, yan ang problema. That's the reality that sometimes people or the environment where we are, it influences us. But we, Christian, we should be a good influencer. We will influence people for good. Lead them into the presence of God. Amen? Dapat tayo, ang libadura natin mabuti. Good, yes, kasi may masamang libadura No, it will lead people to bad influence. Okay. So ito, mga kapatid, minsan nakasanayan natin na hindi na matanggap natin ang pangako ng Diyos because the Lord promise for us is good. No? Minsan, okay na, okay, ayos na, hanggang dito na, wala na talaga. Katulad ng Egyptian, di ba? Ng mga Israelita, hanggang dito na lang ko, hanggang dito na lang. No? Pero may magandang pangako at plano ang Diyos para sa bawat anak niya. Kailangan po natin mag-move on and reach that goal and reach that promise. No? Nasanay na tayo hanggang ganito na lang ang buhay natin kahit hindi ito nais at plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga doon, no? Yung takot ang problema. Sometimes, ang problema natin dahil sa takot. Fear. No? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, God has not given us the spirit of fear. No? But of love, of power, and sound mind. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot. Courage, no? Power, and love. Yun ang binigay ng Panginoon sa atin. Sabi doon sa Deuteronomy, ito ay magandang pangako ng Lord, oh. God says in Deuteronomy 28, verse 13, basahin nyo yan. You are the head and not the tail. Oh, you are the head and not the tail. You are above and not below. Victorious and not victim. Blessed in the city and blessed in field. Blessed going in and going out. Basahin yung Deuteronomy chapter 28. Diyan po ang curse. No? Mahaba yan. Blessing, no? And curse. Haba po yun. Okay, pangatlo. Sa pag-move forward po natin, kailangan natin siyempre, kailangan natin pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. No? Upang magamit natin ang ibinigay niya sa ating kamay. Si Moses, may binigay ang Lord sa kanya na tungkod, di ba? Oh. Yung binigyan niya ng yung tingin tungkod na yun, no? Ginamit niya how many times na sa pag-ati ng Ritchie, di ba? Sabi ni Moses doon ni God kay Moses, sabi niya, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters. Yan, tingnan natin. Makita natin na ang dala lamang ni Moses at that time ay ang tungkod at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? So, ang tanong mga kapatid, sa inyo, sa buhay ninyo, sa isa, bawat sa atin, mayroon ba kayong naalala na may
ibinigay ang Diyos sa inyo upang magamit ninyo sa pag-akay, katulad ni Ate Babes. Binigyan siya ng talent ba yan? Yung sa preaching ni Pastor Atsa. Ano yung preaching ni Pastor Atsa? Be a soul winner. Yun ang binigay ni Lord sa kanya. No? Or yung mga bagay na binigay ni Lord sa inyo upang magamit para sa kaluwatian niya at sa paglago ng kanyang harian. May naalala po ba kayo? Marahil ito ay mga talent tulad ng mga nasumusunod. Ano po yan? Talento sa pagkanta. Katulad ni Ate May. Sino pa yung mga mayroong talento dito sa pag-awit? Alam ko meron Doon sa likod, sa gilid, tabi ni Gipoy. Magaling yan. May talent yan sa pag-awit. Ano pa? Talento sa pagtugtog ng mga musical instrument. Maraming salamat dahil pinadalan tayo ni Lord ng bagong member ng music ministry, no? Amen. Si Kuya Rudy. Palakpakan natin si Lord. Pero hindi ko pa napapaalam sa kanyang pinanggalingan niya. Hindi ko alam kung may time pa ako na makapag-usap doon sa pinanggalingan niya. Kasi pauwi na ako Bahala na si Pastor Eli dyan. Okay, ano pa? Magaling magluto. Magaling magluto ng puto, katulad ni Ate Ruby. Yan. Magaling magsaing, katulad ni Kuya Jok. Yan. Ito natin. Lahat na lang ng palpak ng pagsaing din, si Kuya Jok. Kahit sa Pilipinas, si Kuya Jok. Si Kuya Jok pa rin nagsaing. Grabe naman. Wala. Iwan ko sinong salarin dyan ang ano pa? Si Kuya Jok. Nako, pagdating naman sa mga ginataan na mga ulam. Dalawa to, si Kuya Eli at saka si Kuya Jobert, plus yung Paris. Namimiss ko yung Paris kita mo? Pagdating na ng mga bilo-bilo, sa pastorat, siyempre, siumay. Baka mayroon pa kayo ng mga hidden talents pagluluto dyan. Tabihan lang niyo si Kuya Marlon. Brad, Kuya Marlon, gusto kong rin mag-share ng luto ko para matikman ng mga kapatid ang masarap kong luto. No, si Kuya Ninyo at saka si Ate May nagdadala ng milk tea. Ayan. Malay mo si Ate Joan, pag gumaling na si Ate Joan, magsabi din yan, gusto ko tayo magluto. Ako, delegates tayo. Ako. Delegates? Okay. Pero sa akin, hindi na nyo matikman yung fettuccine ko. Nasa Pilipinas na ako. Malapit na. Dapat mayroong magpapaturo. Si Ninang Cloud. Yan si Ninang nyo Cloud. Ano pa? Magaling sa karpintero. Yan, siyempre, walang iba dyan. Pastor Eli na yan. Magaling mag-ayos ng mga sira ng sasakyan ng iglesia. Sino ba yun? Kuya Jobert. Siyempre, walang iba. Pero si Jipo, hindi ako niwala magaling na mekaniko Parang yung pastor na pumasok sa barbershop. Sabi niya, hindi ako niwala na ang Diyos ay magaling. Tapos sabi ng pastor nung huli na, hindi naman ako naniwala na magaling yung mga barbero. Kasi, Jipoy, sa sasakyan, marami kang maririnig. Klak, 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 klak. Ay, tutulungan naman ninyo si Jipoy sa sira ng sasakyan niya. Kawawa naman. Kaya naman ni Jipoy yung iayusin Pati ako tayo na, makarinig lang ng konti para may sira na to. Maghihiwa-hiwalay niya. Ayan ang problema. Para narinig kaya. Kahapon kagabi nga, kami doon sa may isdaan, sabi ko, grabe yung ingay po. Okay, maaaring magaling mag-ayos ng mga... Okay, marunong mag-operate ng computer para sa church service. Si Jai, uuwi na. Ngayon,
kailangan po natin ng papalit sa kanya dito. Mag-operate. Baka si Kuya Jerry P, marunong to eh. May computer sila sa Petromin eh. Oh. Diba? Baka lagyan ng sales yan tayo. Kaya pwede kayo lumapit kay Pastor Eli. Oh, tuturuan kayo ni Kuya Jok. Ititrain kayo ni Kuya Jok. Oh. Ito mga kapatid, hindi malaga kung ano man yung mga talent nyo. Hindi malaga kung ano man yung mga alam ninyo. Pero kung meron kayong tinatago dyan mga kapatid, mas magandang ipresenta nyo yan upang magamit ninyo para sa kaluwatian ng Diyos. Amen? Okay, may isa pa, may spiritual gift din na binigay ng Lord. Maliban dun sa mga talento na yan. Ito yung mga gift of the Spirit na binigay ng Holy Spirit, di ba? Tulad ng mga pangangaral, teaching, preaching, ano pa? Discipleship, ayan. Ano man ang mga ito mga kapatid, presenta natin kay Lord. Ibigay po natin kay Lord para makakatulong para sa pag-move on o move forward ng ating iglesia. Maging sa buhay po natin. As we presenting ourselves, no? Sa paglilingkod, yung mga gift natin na yan, nakakatulong din ito para tayo lumago. No? Para tayo lumago. Ano pa? Ito, isa na lang, dalawa pa. Sa pagsulong, dapat aasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagsulong po ng iglesia, kailangan po natin mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos. Ito, basa natin sa Zechariah 4:6. Na magkagayoy sumagot sa salita sa akin, na nagsabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na hindi nagsabi, hindi sumangkita ng lakas o kapangyarihan, kundi sumangkita ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Kaukbo. So, kung tayo ay tumayo, nagpapagamit sa Panginoon, magaling tayo mag-preach, magaling tayo mag-lead ng Bible study, do not put it na sa sarili mo na, kasi galing sa lakas ko to, galing sa talino ko to, galing sa talento ko to. Hindi. Not by might nor my power, but it is because of the Spirit of God that is in you. Amen. Amen? Kailangan ibalik natin sa Kanya, Lord, hindi ako, wala ako. Kung wala ka, ito ay nagawa ko dahil sa iyo. Ikaw ang nag-enable sa akin upang magawa ko to. Amen? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang sumulong at manaig. Ito yung pangako niya sa Acts chapter 1 verse 8, di ba? Doon nung sinabi niya ito sa mga disciples, but this is also the promise of God para sa atin. Sabi na, ano pangako niya doon? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Bumaba na po ba sa atin ang Banal na Espiritu? Tayo po ba ay nalukuba na ba ng Banal na Espiritu? Nabaptize na ba tayo ng Banal na Espiritu? At tayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. So we need the power that came from above. The power that is given to us through the Holy Spirit. Amen? So, yan. Upang magiging effective tayo sa pag-move forward. Okay? At yung ating team na go forth, ano yan? And multiply. Go forth and multiply ay mangyari. So, pinili din tayo ng Diyos at pinagkalooban ng kapangyarihan sa paglilingkod, mga kapatid.
Sabi nga nila, I'm not qualified. Wala. Diba? I'm not qualified, di ako nakapag-aaral. Ayan, usually ganun. Pero daming mga tinawag ang Diyos na elementary lang. Ang pastor ko sa Canada, hindi nakatapos ng elementary. No? Pero nung siya'y nipresenta niya ang kanyang buhay sa Panginoon, ang Lord ang nag-equip sa kanya. Sabi doon, no? At pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng mundo. No? O yung mga mababa sa tingin ng tao. No? Upang lituhin ang marurunong. At pinili ng Diyos ang mga mahinang bagay ng mundong ito upang lituhin ang mga bagay na mga kapangyarihan. Si Jesus Christ, hindi siya kumuha ng mga disciples doon sa loob ng templo. Saan siya kumuha ng mga naging disciples niya? Mga mangingisda. Sila ni Peter. Mga tax collector, mga makasalanan, di ba? Mga mababang antas ng mga tao sa lipunan. Mababa lang, sabi, fisherman lang yun. Hindi siya kumuha doon ng mga Parisiyo, mga Sadducees, hindi siya pumunta doon para doon yung mga bihasa sa salita, no? Sa Book of the Law. Doon siya tinawag niya, pinili niya sila ni Peter, sila ni James, sila ni John, no? Andrew, mga fishers. So, huwag natin tingnan sa sarili natin na, ganito lang natapos ko, ganito lang ako. But if God, sabi nga, you did not choose me, sabi ni Jesus Christ, no? But I choose you to go and bear fruit. Huh? John 15:16, yun. So mga kapatid, ito pa. Ang pag-move forward ay kailangan ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sino yung katawan ni Kristo? Church. Tayo, we are the body of Christ. No, tayo. Ang church ay hindi building. Gusto ko lang linawin sa inyo, mga kapatid. Ang church ay hindi building. Ang tawag dito, mga kapatid, bahay panambahan. But ang church, ang tinatawag na iglesia, ito po ang kalipunan o ng mga mananampalataya. No? Katipunan ng mananampalataya. Tayo, pag nagsama-sama tayo, whether we are inside the worship hall or we are doon sa ating pupuntahan, we are called church. No? Kung nasa dagat tayo, nagpapasyal tayo, sama-sama tayo, we are called church. No? So the church is not the building, no? It's the people. The building is God's house where His children meet. Okay, ito tingnan natin ha. May isang tag po sa Exodus chapter 17 verse 8 to 13. Ang ini-emphasize dito, kailangan ng unity. No? Tulong-tulong sa loob ng church. Within the church. Kailangan ng unity at pagtutulungan. Ito po ay nangyari kay Moses. Si Moses doon sa Exodus chapter 17, verse 8 to 13, ito, maraming nakakaalam dito, no? At basahin na lang natin. Sila po ay nakipag-battle, nakipaglaban sa mga Amalekites. Now, Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Verse 9, and Moses said to Joshua, sabi ni Moses kay Joshua, choose us some men and go out fight with the Amalek. Okay? Tomorrow I will stand to the top of the hill with the other rod of God in my hand. Ito yung utos ni Moses kay Joshua. Tayo daw siya sa taas ng, hindi bundok, no? Hill. No?
Doon daw siya, habang nakipaglaban ang mga army ng Israelite na ni Moses, no? So verse 10, so Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek. Okay? And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So sinamahan ni Hur at ni Aaron, si Moses, doon sa top of the hill. Okay? Verse 11, and so it was when Moses held up his hand, ito habang tinataas ni Moses ang kanyang kamay, ano ang nangyayari? The Israelite prevailed. Nananalo sa pagkipaglaban. Ang momentum, no? Ang momentum ay nasa army ng Israelites. Sila po yung nananalo habang nakipaglaban. Habang nakataas ang kamay ni Moses. Ito, sumunod. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Itong problema. Kasi pag nangangalay na yung kamay ni Moses, no? Pag sa tagal na kanyang pagtataas ng kamay, ganon, pag nangalay na siya, naibaba niya, bumabaliktad. Ang kalaban nilang mga Amalekites ang nananalo. Ano ngayon ang nangyari? Verse 12, but Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. Kumuha sila ng bato para maupuan ni Moses. Si Aaron at saka si Hur. Kumuha ng bato para maupuan ni Moses. Siguro, nakatayo lang si Moses na kaganon. Mangalay din yung paa niya, no? At ito, sunod. And Aaron and Hur supported his hands. Ayun, no? Ano kaya yung ginawa? Pagkakon, habang nakaupo si Moses, hinawakan ni Aaron at ni Hur yung kamay ni Moses para palagi nakataas. No? One on one side and the other on the other side. So, ibig sabihin yan, si Hur dito, si Aaron dito sa kabila. No? And Aaron and Hur supported. Okay, and his hands were steady until going down of the sun. Hello? Naka-steady na nakataas. Yung kamay ni Moses hanggang bumaba yung araw. Tapos, anong nangyari? Verse 13, so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Mga kapatid. Nanalo ang army ni Joshua. No? Dahil doon, anong pinapakita sa atin dito? We need to support your Moses. Kapag uwi ko, mga kapatid, ang Moses ninyo, walang iba, Pastor Eli. You need to support the hand of your pastor, Pastor Eli. Amen? Amen. Kailangan niya ng suporta ninyo, mga kapatid. Para ang church natin ay makamove forward. Mahirap mag-lead ng church kung walang unity, walang suporta. Hindi maayos ang pag-support ng mga members, mga workers. Hindi, ito maging totoo ako sa inyo mga kapatid. Palagi niya sinasabi sa akin, paano na lang yan kuya, pag nakauwi ka na? Pag nakita niyo mga may problema. Hindi, totoo yan. Paano na lang yan kuya? Ano mangyari pag nakauwi ka na? Mga kapatid, lubos-lubusin natin ang
pagtulong sa ating pastor. We are not doing that for your pastor. You will not be doing that for your pastor. You will be doing that for the Lord. Amen? So, makipag-cooperate po tayo. Palaging nakikita niyang problema late ng service natin. No? Mayroon pa. Marami pang mga isyu. Sabi ko, palagi ko lang behind. Nakangiti isa sa harap natin. Nakangiti isa sa harap natin. Hindi siya nagpa-apekto sa malaking problema na mayroon siya. Tingnan natin, mayroon. Kasi, siyempre, he is the shepherd of this church. Ayaw niya pakita na mahina siya o ayaw niya pakita na ano siya. Pero mga kapatid, grabe ang dinadala ng ating pastor na problema. Siguro aware na rin kayo dyan sa problema na pinapasal behind the back of our pastor. Tulungan po natin ang ating pastor, no? Yung mga tinanggap po nating mga katungkulan na dapat natin gawin. Alamin natin na mga responsibility natin, gawin natin ng mabuti mga kapatid. Amen? Amen tayo dyan? Ha? You will not be doing that for your pastor, but you will be doing that for the God that we serve. Amen? Maraming salamat na si Lord ang nagsalita, no? So, bilang conclusion, sabi nga doon, all this has to do with obedience and determination. If you get determined to move forward and heed to the voice of the Lord, then nothing will stop you. But if you choose to drift back into the place of comfort, it's like giving up or backing up. God has given you all that you need. Let's do it. Let's move forward and refuse to give up or back up no matter the price. Marami na po ang nag-back up. No? Tumalikod. No? Umurong. Hindi na nagpatuloy. Kayo mga kapatid, I encourage you, move forward. Do not give up. Amen? So this is the word of the Lord. Palakpakan natin si Lord. God, hallelujah, Panginoon. Sa oras dito, maraming salamat, Olga, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami, Panginoon, nakarinig, Panginoon, ng itinuro mo, Panginoon. Natulunay po, Panginoon, na dapat maging, Lord, kami, Panginoon, ay mag-move forward at hindi, Panginoon, Lord God, mag-give up, Panginoon, Lord God. Lord, ang aming dapat tandaan na kami, Panginoon, ang lugar, Panginoon, na inihanda mo sa amin ay mas maganda sa lugar na kinaroonan namin ngayon. Maraming salamat sa hapong ito, God, Lord, na kung saan, Lord, may mga kapatid kami nakikinig, tinanggap nila sa buong puso nila ang salita mo. At kung mayroon ng mga kapatid dito, Lord, na nangailangan, Lord, ng anumang prayer, Panginoon, Lord God, kahilingan, mayroon siya, Panginoon, Lord, let that, Panginoon, that person, Lord, be met, Panginoon. I claim, Panginoon, Lord God, for the fast healing and restoration of the health of our sister Joanne. Panginoon, thank you so much na ginamit mo ang doktor, ang mga gamot, mga nurses na naging successful ang kanyang operation, O God. Sa hapong ito, ako din, Panginoon, nagpapasalamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na tapat, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Ito, Panginoon, ni ko, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.